Bagong lahat, luma muna. Ang isa sa pinakakakaibang trade rumors ngayon yung kay Butler dahil nagkaroon ng report na ibabangko ng Bucks si Chris Middleton sa mga susunod na games dahil nagkaroon na rin ng rumors ang Bucks para kay Butler. Katulad na lang din ng Memphis na interesado kay Butler, sinabihan ng ibang executive na huwag makikipag-trade ang Memphis para sa kanya dahil hindi pang long run ang gagawin nilang transaction. Kaya ako naman sinabing kakaiba dahil ang Bucks naman ang nasa trade rumors ngayon kapalit ni Chris Middleton. Or siya yung kasama sa main package. Si Middleton nasa 12 points, 4 rebounds, 5 assists, 44 and 40%. Nasa minutes restriction pa siya ngayon dahil nasa recovery pa lang ng 2 injury niya sa magkabilang paa. Bigla kasing binangko si Middleton after ng report na ang Bucks habol din si Butler. Baka ayaw din ng Bucks na mailaglag sila ni Butler sa playoffs kung sakaling hindi siya lumipat. Halos parehas din ng kontrata si Butler at itong si Middleton. 1+1. Naka-player option na din sila pagdating ng off-season. Kahit may Middleton sila na player na may papalit kay Butler, kukulangin pa rin ng 18 million ang Bucks para matapatan. Kung pipilitin ng Bucks na tapatan yung kontrata ni Butler, madadamay yung ibang players ng Bucks sa rotation. Si Pat Connaughton, Beauchamp at Gary Trent. Sinabi din sa report na isasama doon si Bobby Portis para kay Butler. Kaso lugi doon ng Bucks dahil si Tito Bobby, vital piece ng rotation nila sa second unit. 14 points, 18 rebounds, 2 assists, 47 and 39%. Ang sinabi pa naman ni Butler noon, nasa prime pa talaga siya ngayon. Hindi naman niya binanggit kung sa paglalaro yun or sa pagiging cancer ng team. Unang dating kasi ni Butler sa Miami, hindi naman siya nag-average ng 20 points per game. Almost lang, nasa 19.9 per game. Mukhang may isang team talagang interesadong kunin si Butler, pinabababa lang ang value niya kasi sinabihan ang Bucks na wag makikipag-trade kay Butler after i-report na interesado sila doon. Actually, pinahaba ko lang din yan ulit dahil hindi naman pwede makipag-trade basta-basta ang Bucks sa Miami ng straight up kay Butler. Kailangan muna nilang mag-release ng player na may worth $6 million para umangat sila sa second tax apron. Dahil restricted din ang Bucks na makapag-trade ng multiple player, lagpas sila sa second tax apron tulad ng Phoenix Suns. Lamang lang ang Suns sa straight up trade kay Butler dahil kay Bill. Halos magkapareha sila ng kontrata. Bigla pang nangamote yung Suns versus Hornets kahit pa naka 39 points si Booker. Natalo pa sila versus kina LaMelo. Sinabi doon na gustong destination ni Butler ang Suns na virtually maiti-trade siya doon. Iniintay lang na mainis si Bill at tanggalin yung NTC niya. Kaya may report na wag sumubok ang Memphis at Bucks na makipag-trade. Baka kasi mamaya iwanan ni Kevin Durant or pareho silang dalawang umalis ng Suns. Mas maganda pa nga kung kay Moran sasama itong si Butler dahil pwede silang mag-jamming. Bukod kasi sa mga teams na nasa rumors na talaga, yung isang virtually na pwedeng kumuha kay Butler via trade na hindi makakatanggi doon ang Miami pero talo pa rin doon sa trade ang Nuggets. Ito yung last chance ng Denver Nuggets na makapag-trade ng multiple player dahil hindi pa sila lagpas ngayon sa second tax apron. Meron silang MPJ, Najee at Saric na may papalit. Nasa 19.6 rebounds, 2 assists, 52 and 41% si MPJ sa Denver. Siya pa yung third option. Nakabalik siya galing injury, nakala nila tapos na yung karir niya. Ang Denver kalaunan mapipilitan ding i-trade si MPJ dahil lalagpas na sila sa second tax apron katulad na nangyari sa Phoenix Suns. Baka nga mas mataas pa yung sa kanila 3 years from now. Pero baka nga next year mataas na yung abutin ng kontrata ng mga player ng Denver. 180 million sa 4 na players pa lang nila next year. Yung Suns 179 kapag andun pa si Bill. Nakalinya pa si MPJ at si Jokic sa another big contract. Kahit pa magpababa ng kontrata si MPJ, sasakupin pa rin yun ng kontrata ni Jokic. Walang pamimilian ng Denver doon kung di i-trade si MPJ sa mga susunod na taon. Either long term or short term kasi ang magiging kapalit niya kung ngayong iti-trade.